Alam nyo ba kung paano pinapangalanan ang mga bagyo sa Pilipinas? Hindi lang basta-basta inuulit ang mga pangalan taon-taon at may sistemang sinusunod para dito. Ang PAGASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang responsable sa pagbibigay ng pangalan sa mga bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero paano nga ba sila pumipili ng pangalan? May listahan sila ng 25 pangalan kada taon at inuulit ito kada 4 na taon. Kapag may bagyong sobrang mapaminsala, tinatanggal ito sa listahan at pinapalitan ng bago. Halimbawa, ang Yolanda ay pinalitan ng dahil sa tindi ng pinsala nito noong 2013. Bago tayo magpatuloy, mag-like, comment at share, subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mas marami pang kaalaman. Number 1. Si Ada. Simula pa lamang ng taon, posibleng si Ada ang unang bagyo sa ating bansa. Madalas ang mga unang bagyo ay hindi pa ganoon kalakas, pero syempre, iba-iba ang lagay ng panahon. Basyang. Si Basyang naman ay posibleng sumunod, isa ito sa pangalang dati ng ginamit sa mga nakaraang taon. May maaalala ka bang bagyong Basyang na malakas? Kaloy. Ito naman si Kaloy, ang mga pangalang may tunog para kaibigan ay minsan nagiging malakas na bagyo, kaya wag tayong magpakampante. Domeng. Si Domeng ay isa sa pangalan na madalas nating marinig. Ang huling bagyong Domeng noong 2022 ay hindi gaanong malakas, pero iba ang panahon ngayon, mas tumitindi ang mga bagyo dahil sa climate change. Esther. Pangalan ng lola mo? Huwag kang magtaka. Maraming pangalan sa listahan na ito ay karaniwang ginagamit sa mga Pilipino, kaya minsan parang may kilala kang bagyo. Francisco. Si Francisco ay isa sa mga common na pangalan ay maaaring maging malakas na bagyo. Tandaan, may mga bagyong mahina sa simula pero lumalakas habang lumalapit sa lupa. Gardo. Isa pang pangalang bumabalik ay si Gardo. Matunog at may dating pero sana naman hindi siya maging mapaminsala. Henry. Madalas ding maririnig ang pangalang ito sa mga bagyo. Ang dating bagyong Henry ay nagdala ng malalakas na pag-ulan kaya wag nating baliwalain ito kung sakali. Inday. Si Inday ay isa sa mga paboritong pangalan sa listahan. Karaniwang malakas ang hanging dala ng mga bagyong may ganitong pangalan kaya laging handa dapat. Josie. Si Josie ay dati nang ginamit na pangalan ng bagyo at karamihan sa mga bagyong may ganitong pangalan ay may dalang malalakas na pag-ulan. Quiapo. Ngayon, ito na ang isa sa mga bagong pangalan sa listahan, si Quiapo. Ang Quiapo ay isang uri ng halaman na matatagpuan sa tubig pero sana hindi ito maging dahilan ng matinding pagbaha. Luis. Si Luis naman ay isa pang sikat na pangalan sa listahan. Malamang marami sa atin na may kilalang Luis pero sana huwag itong magdala ng pinsala. Maymay. Isa pang pangalan na mukhang cute pero posibleng maging matindi. Ang mga bagyong may ganitong pangalan ay kadalasang may dalang tuloy-tuloy na pag-ulan. Neneng. Isa na namang pangalang mukhang mabait pero wag tayong pagpalid lang. Ang dating bagyong Neneng ay nagdala ng matinding ulan sa Northern Luzon. Obet. Si Obet naman ang posibleng bagyo na magpapahirap sa atin sa kalagitnaan ng taon. Tandaan, ang mga bagyong nasa bare months ay madalas mas malalakas. Pilandok. Isa pang bagong pangalan sa listahan. Ang pilandok ay isang maliit na hayop na parang usa. Pero wag maliitin dahil posibleng lumakas ang bagyong ito. Queenie. Mukhang sosyal pero minsan ang mga bagyong may pangalang English ay malalakas tulad naman ni bagyong Yolanda. Rosal. Isa pang pangalang madalas gamitin sa mga bagyo. Bagamat maganda ang pangalan, hindi ibig sabihin na maganda rin ang magiging epekto nito. Samuel. Si Samuel, isang matunog na pangalan, ay posibleng maging naulan na bagyo. Maraming bagyong ganito ang nagdadala ng matagalang pag-ulan. Tomas. Mukhang tumatikas pero tingnan natin kung ano magiging epekto niya sa panahon. Umberto. Medyo kakaiba ang pangalan na ito sa listahan. Sana maging magaan lang ang kanyang epekto sa ating bansa. Venus. Kahit kasing ganda ng planetang Venus ang pangalan, huwag tayong magpadala, mas mabuti ng laging handa. Waldo. Waldo? Para bang galing sa Where's Waldo? Sana hindi siya mahirap hanapin at mas lalong sanang hindi ito maging malakas na bagyo. Yayang. Isa pang palakaibigang pangalan sa listahan pero wag natin itong gawing biro kung magiging malakas ito. At si Zeni. At syempre, ang huling bagyo ay sa listahan, si Zeni. Minsan, ang mga huling bagyo ng taon ay may pinaka matinding epekto kaya laging maging alerto. At ito ang mga opisyal na pangalan ng bagyo ng Pilipinas para sa susunod na taon. Tandaan, hindi natin kayang pigilan ng bagyo pero kaya nating maganda. Lagi nating bantayan ang mga balita mula sa PAGASA para sa mga bagong kaligtasan. Kung nagustuhan niyo ang video natin ngayon, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang interesting at makabuluhang content. Pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating kaalaman.